sama-sama tayong magiging tarakli. Hoy! Nag-overtake, sumalpok sa barrier at nahulog sa bangin ang isang siklista sa Ternate, Cavite. Nagtamo ng mga galos sa katawan ang 17 anyos na siklista at nasira naman ang kanyang bisikleta. Batay sa investigasyon, hindi kinaya ng mountain bike ang palusong at pakurbang bahagi ng Ternate na Subu Road. At marami rin daw na aksidente roon, lalo na kung hindi kabisado ang daan. Makapuso, naglabas muli ng babala si US President Donald Trump laban sa Iran ngayong gabi. Sa isang post sa Truth Social, iginit ni Trump na mamamatayan niya ang buong sibilisasyon at hindi na makakabawi kung hindi makikipagkasundo ang Iran. Ang Iran, tinanggihan na ang panukala ng Amerika para sa pansamantalang tigil putukan at naglatag ng mga sarili nilang kondisyon. Sa gitna po nito, patuloy ang mga airstrike sa ilang bahagi ng gitnang silangan. Kabilang sa mga nasawi ang isang Pilipina. Saksi si Chino Gaston. Kuha ito sa pagdama ng mga missile sa isang petrochemical complex sa lungsod ng Jubail sa silangang bahagi ng Saudi Arabia. Batay sa ulat ng news agency sa Iran, inatake ito ng Iran. 7 ballistic missile umano ang pinakawalan patungo sa Eastern Saudi Arabia ayon sa mga otoridad doon. Napabagsak daw ang mga missile at tumama ang mga debris malapit sa energy facilities. Kahapon, ang pinakamalaking petrochemical complex naman ng Iran ang binomba ng Israel. Patuloy ang alingaw-ngaw ng mga air siren sa iba't ibang bahagi ng Israel kanina na hudyat ng parating na mga missile. 10 oras na lang bago matapos ang palugit ni US President Donald Trump sa Iran, babala ni Trump, itutuloy na niya ang bantang wawasakin ang lahat ng tulay at power plant sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. Git ni Trump, pinal na ang deadline, bagamat ilang beses na niyang binago ito. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't want to say tell you don't- that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. Batay sa ulat ng state media ng Iran, tinanggihan na nito ang proposal ng Amerika para sa agarang tigil putukan. Sa halip ay naglatag umano ang Iran ng 10 kondisyon, kabilang ang pagtatapos ng sigalot sa rehiyon, protocol para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz, pag-alis ng sanctions at pagtatayong muli ng mga nasirang infrastruktura. Ayon sa ambassador ng Iran sa Pakistan, nasa kritikal at sensitibong bahagi ang mga hakbang para matapos ang gulo. Batay sa mga ulat, Pakistan ang nagsisilbing mediator para sa usapang ceasefire. Isang opisyal naman sa Iran ang nanawagang gumawa ng human chain ang mga artist at atleta sa mga power plant sa kanilang bansa. Git niya, war crime ang pag-atake sa pampublikong infrastruktura, bagay na ipinunto rin ng tagapagsalita ng United Nations. Any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Si Trump ipinagkibit balikat ang akusasyong posibleng war crime ang pag-atake sa mga civilian power plant. Pero umaasa raw siyang di aabot sa puntong yun. You've said glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States' actions in this I do, war? because And have you God sought is his good. direction? Because God is good. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says, I don't enjoy this. I don't enjoy it. Nagbabala na ang Israel sa mga taga-Iran, huwag muna sumakay ng tren dahil magiging delikado roon maging sa mga railway line.
Isang Pilipina ang kabilang sa nasawi sa airstrike sa Haifa, Israel nitong linggo. Nasawi siya kasama ang kanyang mister na Israeli at mga biyanan. Tinanong si Trump kung magtutuloy-tuloy ang giyera kung hindi makikipagkasundo ang Iran. You have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you have to watch. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ng Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran. No? Pero ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and first another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat na pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin at pagbagsak ng OFW remittances. Magkakatotoo yung sinasabi niya na bobombahin niya ang power plant ng Iran, ang water supply ng Iran. Hindi pwedeng hindi gaganti yung Iran kasi noon pa gumaganti na rin sila, no? At magiging mas malawak yung gera. Iniisip natin ano magiging epekto sa Pilipinas niyan. Mga 18% ng ating remittances are coming from the Middle East. At kung wala silang trabaho, wala rin silang sweldo. At ngayon nga, I understand, meron ding reports na marami ng mga Pilipino ang stranded dito sa Pilipinas na hindi makabiyahe papuntang Middle East. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Isa pa ang bago sa saksi, nagkasa ng mga bagong pag-atake ng Amerika sa Kharg Island kung saan naroon ang pangunahing pasilidad para sa ine-export na langis ng Iran. Narinig ang mga pagsabog sa isla ayon sa Iranian media. Sinabi sa Reuters ng isang opisyal ng Amerika na sa mga panibagong pagsabog, walang tinamaang infrastruktura ng langis. Dati pang sinabi ni US President Donald Trump na target nilang wasakin o kubkubin ang isla. Nauwi po sa enkwentro ang pagtugis sa dalawang suspect sa pang-hold up sa gasolinahan sa Cavite. Ang isa sa mga suspect nagtangkapang magtago sa ilalim ng sasakyan. Ating saksihan. Animoy regular customer ng pumila ang dalawang sakay ng motosiklong ito sa isang gasolinahan sa Cavite pasado alas 7 kagabi. Pero pagbaba at nang makahanap ng tiyempo, bumunot sila ng baril at ng hold up. Tinutukan nila ng baril ang dalawang pump attendant at inagaw ang mga bag na naglalaman ng maghapong kita. Saka mabilis na sumibat ang mga suspect. Nangyari yan sa Barangay Poblacion 1 sa General Emilio Aguinaldo. Hinabol ng mga pulis ang dalawa hanggang Alfonso, Cavite. Nagpaputok pa umano ang mga suspect pero di umubra ang gamit nilang improvised shotgun. Nagtangka pong barilin ng mga patakas na suspect ang mga responding pulis. Kaya napilitan po na magpaputok ang ating mga pulis. Tinamaan sa balikat ang rider kaya sumemplang ang sinasakyan nilang motor. Arestado siya pero nakatakas ang kanyang kasamahan. Sobrang bilis daw ng takbo. At dahil nga po gabi na ito, doon po ito talaga tumakbo sa masukal na lugar. At sabi nga ay doon din daw po ito nagpalipas ng gabi. Nadakip din ang kasabwat sa follow-up operation kung saan tinangkapan niya magtago sa ilalim ng isang sasakyan. Ayon sa Cavite Police, na-recover sa mga suspect ang halos 100,000 pisong perang ninakaw, pati ginamit na motorsiklo, improvised shotgun, 2 cellphone at 1 patalin. Sila po ay talamak sa pagnanakaw po sa Upland area, Naik, Ternate. Bini-verify po natin yung kung may mga pending case po sila. Kung sila po ba ay miyembro ng isang grupo na siya pong involved sa mga nakawan. Sinampahan na po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 or illegal possession of firearms at kasong pagnanakaw. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Mahigit 9 na milyong pisong halaga ng diesel ang kinumpiska sa iligal umunong kalakalan ng petrolyo sa Navotas. Ay sa PNP Highway Patrol Group, habang bumabiyahe sila sa Mel Lopez Boulevard, sinita nila ang tanker na may improvised umanong plaka. Napag-alamang kumukuha ito ng krudo mula sa isang barko sa Navotas Port.
Siyam ang inaresto kabilang ang mga driver, helper at kapitan ng barko. Matapos silang hindi makapagpakita ng kaukulang dokumento. Nasabat ang 15,000 litrong karga ng fuel tanker at 50,000 litrong karga naman ng cargo vessel na ginagawa umunong makeshift depot. Nakuha rin ang ilang fuel hose at pumping equipment. Ayon sa assistant ng kapitan ng barko, 2 taon na nila itong ginagawa. Hindi raw nila alam saan dinadala ang krudo o kung saan ito galing. Tumanggi magbigay na pahayag ang truck driver. Natangayan ng cellphone at 20,000 pisong cash ang isang babaeng rider sa Maynila. Ang 2 suspect sa pang-hold up, arestado sa follow-up operation. Saksi, si Ian Cruz. Sa gitna ng mga nakahintong sasakyan sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, hinold up ng 2 lalaking armado ng patalim ang babaeng rider kaninang alas 3 ng madaling araw. Makailang ulit pang inambaan ng saksak ng isa sa mga suspect ang biktima. Sa pilitan din nilang kinuha ang mga gamit ng babae bago kaswal na umalis sa lugar. Sa isinagawang follow-up operation ng Manila Police District, naaresto ang 2 suspect na nahuli camp na nang-hold up. Iniharap sila ni Manila Mayor Isko Moreno sa publiko kanina. Naroon din ang biktima na di napigilang maging emosyonal. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundaya ka pa ng saksak? Kilala mo itong 2 to? Yan yung nakita mo. Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Pagpasensya mo na. Meron pa rin mga malalakas ang loob na tulongges na gusto subukin ng Maynila. But I am happy that you are safe. More than anything else. Desidido ang biktima na kasuhan ang mga suspect. Bukod sa kanya, na-trauma at nagka-injury rin daw ang pamangkin niyang tumalon sa motorsiklo nang magdeklara ng hold-up ang mga suspect. Sana mo, mabulok sila sa ulungan. Kasi ang sakit-sakit po ng trauma na binigay nila. Dahil nanay ko po nag-aalala sa akin ngayon. Hindi ko po alam na mangyayari po sa akin to. Kaya sana makulong sila. Hindi ko sila patatawarin. Ayon sa MPD, bukod sa cellphone, tinangay ng 2 suspect ang 20,000 pisong cash ng biktima na pambayad sana ng bills. Inginuso ng 2 suspect ang isang alias Dodong na pinagpasahan ng mga kinuhang cellphone at pera. Target na rin siya ngayon ng manhunt operation. Kasama ito sa pagpaplano ng gagawin nilang pang-hold up dun sa lugar. At ngayon, ongoing yung follow-up natin para mahuli natin itong si alias Dodong. Inihahanda na ang reklamong robbery hold-up laban sa mga suspect. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa pang-hold up ang isa sa kanila. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga suspect. Nagawa lang daw nila ang krimen dahil kipit sa pera. Ngayong mataas ang presyo ng langis na sinabayan ng pagmahal ng bilihin, patuloy na nagbabantay ang pulisya laban sa mga maaaring magsamantala. Patuloy natin pinapangat yung presensya ng ating kapulisan at kung saan nga mapapakita natin yung ang direktiba nga ng ating SILG, no, ipa-intensify pa natin yung pag-implement ng mga iba't ibang ordinansa na makakatulong para may baba natin yung mga ganitong insidente. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nagdeklara ang Cagayan de Oro City ng State of Energy Emergency dahil sa mataas na presyo ng langis. Inaprubahan ng konseho ang resolusyon sa isang special council session ngayong araw. Sa pamamagitan nito, makapagpapatupad ang lokal na pamahalaan ng mahakbang para tugunan ng banta sa supply ng enerhiya. Ayon sa isang dating kalihim ng Department of Energy, malabo nang bumalik sa dating presyo ang diesel at iba pang produktong petrolyo kahit matapos pa ang gera sa gitnang silangan. Saksi si Salima Refran. Hamang walang preno ang pagtaas presyo ng produktong petrolyo. Ang jeep na ito, tumirik sa rutang Alabang-Sapote. Natuyuan kasi ito ng diesel dahil tingi-tingi na kung magpakarga ang driver na si Alan. Nakuna ng pasahero na humahango si Alan para dumiskarte ng diesel. Nahiya po ako sa mga pasaherong iba kasi bumaba na lang sila. Kasi siguro nainit dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap pa ako ng gasolinahan na, na magbibigay sa galon. Kasi yung ibang gasolinahan kasi hindi sila nagbibigay sa... hindi sila nagbebenta sa galon. Sa galon. Opo. 3 dekada ng tsuper si Jose. Pero ngayon lang daw siya naluha sa pagsubok na tila walang panalo. Kaya nga po, mahirap talaga. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin.
Baka ibalik na lang daw niya sa operator ang jeep kapag hindi kinaya ang presyo ng krudo. 160 pesos per liter na ang diesel sa ilang gasolinahan sa Quezon City. Sa Batanes, umaabot pa sa 164 pesos ang kada litro nito. Problema rin na nagkakaubusan ng supply sa ilang gasolinahan sa Atok, Benguet. 150 plus yung diesel ngayon. Dito sa amin wala nang nagtitinda ng diesel. Dinadala lang dito yung mga kasama namin yung ibang diesel na ginagamit namin. Lalo pa namang kailangan ng diesel sa pagtatanim ngayong tag-init. Kasi walang ulan, kailangan namin ng diesel para sa water pump, para may pangdilig sa bagong tanim. At saka po sa pag-aani namin, medyo malayo yung pagdidelibera namin ng gulay namin, mga 2 oras ang biyahe, 2-3. Kaya yung napakalaking epekto talaga nung pagtaas ng diesel kasi minsan wala nang natitira eh. Ayon sa isang grupo ng mga magsasaka, nabawasan ang mga nagbabiyahe ng gulay dahil sa taas presyo ng petrolyo. Naiipon yung mga gulay sa mga bagsakan dahil wala na masyado ring bumabiyaheng mga trader o kung meron man, talagang medyo mahal at maraming nabubulakan po ng mga gulay. Hindi pa rin inaalis ng Department of Energy ang posibilidad ng mas masidhipang taas presyo habang wala pang indikasyong huhupa ang tensyon sa gitnang silangan. Is it going to reach 200? I really do hope it won't. No? And I don't think it ever happened. That's but it's a possibility also. Kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. Mismong DOE ang nagsabi, sa loob lang ng 1 buwan, dumoble ang presyo ng produktong petrolyo. In a matter of 1 month, our price has gone up to more than 100% increase. No? So sobrang, this is like by far the fastest and the highest increase of oil prices. Sinuri ng GMA News Research ang datos ng DOE at kinumpara ang presyo bago at pagkatapos ng pagsiklab ng giyera sa gitnang silangan. Ang pinakamurang diesel noon nasa 48 pesos lang kada litro ang presyo. Pero ilang linggo matapos atakihin ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28, nasa 125 pesos per liter na ang pinakamurang diesel ngayon. Higit doble ang tinaas. Ang pinakamurang gasolina naman noon nasa mahigit 52 pesos per liter lang. Pero ngayon, nasa mahigit 87 pesos na. Bago ang giyera, nasa higit 77 pesos per liter ang pinakamurang kerosene. Pero nasa halos 158 pesos per liter na ngayon, higit 100% ang tinaas. Ang masaklap, sabi ni dating Energy Secretary at ngayon Leyte Governor Jericho Petilla, malabo nang bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo. Bagay na sinang-ayunan ni kasalukuyang Energy Secretary Sharon Garit. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100 pag nag-normalize na lahat. Dahil maraming infrastructure na nasira. There is a structural change already in the oil industry. Kaya I would go along with the point of former Secretary Petilla. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. Aabot pa sa 50 araw ang stock ng petrolyo sa bansa ayon sa DOE. 900,000 barrels ng petrolyo ang inaasang darating ngayong buwan. Pag nag-worsen si Middle East, at least we have other options like Americas or even Africa, Australia. So kailangan mag-open tayo ng agreements there so that we can access also from other countries. And then next is that what types of products we procured more than 1 million barrels of diesel. Next is LPG, and then I think we are targeting about 2 million with the budget that we have been given, 2 million barrels.
Ayon kay Garin, matapos ang pulong kasama ang DBCC o Development Budget Coordination Committee, wala pa raw desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspinde ng excise tax. Ang sobrang bilis ng pagtaas ng presyo ng langis, hinila pataas ang presyo ng iba pang bilihin. Kaya ang inflation rate nitong Marso tumama sa 4.1%, halos doble kumpara noong Pebrero. Pinakamataas ito sa loob na mahigit isang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malamang ay magiging mas mataas pang inflation rate ngayong Abril. We were seeing higher numbers nitong April because we had a series of price increases during the first week and we're not seeing any development that it might go down. May mga spillover effection and based on the previous years kung saan nagkaroon din tayo ng spike sa fuel prices sa world market ay mabilis ang impact niya sa iba pang mga commodity items. Habang nagmamahal ang bilihin, bumababa ang kakayanang makabili ng mga Pilipino gamit ang piso. Ayon sa PSA, ang halaga ng piso noong base year na 2018, nitong Marso 2026, yan ay nasa 75 centavos na lang. Ibig sabihin, ang kakayanang makabili gamit ang 1,000 pesos noon, halagang 750 pesos na lang ang mabibili ngayon. Yung purchasing power of peso natin kasi inversely related yan sa inflation rate. So syempre pag tumataas yung inflation, bumababa yung ating purchasing power. Ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Inaalam pa ng DILG kung totoo ang impormasyon na namataan umano sa Vietnam ang negosyanteng si Atong Ang na wanted para sa patong-patong na kaso kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Kapag nakumpirma, agad daw mag-a-apply ng formal extradition ng DILG para maibalik si Ang sa Pilipinas. Saksi, si John Consulta. Magtatatlong buwan na mula nang lumabas ang unang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ipinaaresto siya ng korte sa Santa Cruz, Laguna dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa 19 na sabongerong hindi na makita matapos magsabong sa kanyang sabungan sa Laguna. May hiwalay ring arrest warrant na inilabas ang korte sa Lipa at San Pablo. Sabi ng DILG, maabot na sa 200 lugar ang inilugat ng gobyerno sa Pilipinas para hanapin ang tinaguriang most wanted sa Pilipinas. Sinisilip din ang ilang bansa sa Southeast Asia, partikular sa Cambodia kung saan umano siya may negosyo. Pero ngayon, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na bineberipika nila ang impormasyong may sighting umano kay Ang sa Vietnam. Wala siyang record sa BI na dumaan so most probably sa backdoor siya dumaan doon sa Mindanao part. Ayon kay Sec Rimulya, kung naroon nga si Ang, ay mag-a-apply agad siya ng extradition para mabalik si Ang sa bansa. It is an intelligence report and we are following it up and we are for confirmation yan dyan sa Vietnam authorities. We have to verify first through back channels kung ano doon talaga. Then we will file the appropriate actions after. Umaasa naman ang kalihim sa pakikipagtulungan ng Vietnam. Mahirap doon kasi communist ang government doon so very strict sila sa law and order. Sir, so I don't think na makakatahi siya ng negosyo ron. Hinihintay pa raw ng DILG ang paglabas ng Interpol Red Notice laban kay Ang na may patong sa ulo na 20 milyong piso. Pagtiyak naman ng NBI, sinisilip nila ang impormasyon. Anything is possible right now. Sabi ko naman palagi, yung borders ng Pilipinas madaling pasukan at labasan. If there's a lead, then titingnan natin. Tuloy-tuloy pa rin naman yung follow-up. I created a team to monitor tsaka matrace kung nasan talaga siya. John Consulta, ang inyong saksi. Makasaysayan ang misyon ng crew ng Artemis 2 ng NASA, ang unang space mission na nagdala ng mga tao malapit sa buwan sa loob ng mahigit 50 taon. Naabot po nito ang pinakamalayong distansyang naglakbay ng mga tao mula sa daigdig at sa kauna-unahan ng pagkakataon, kabilang po ang isang babaeng astronaut sa mga lumipad papunta sa buwan. Ating saksihan. We are standing by for the integrity crew aboard. Umukit ng kasaysayan sa kalawakan. 1970, during the Apollo 13 mission, 3 explorers set the record for the farthest distance humans have ever traveled from our home planet. Today, for all humanity, you're pushing beyond that frontier.
Sa layong 252,756 miles, nalagpasan ng Artemis II crew ang nakamit na layo ng Apollo 13 noong 1970 na 248,655 miles mula sa daigdig. From the cabin of integrity here as we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth. Mahigit 5 dekada nang nakararaan mula nang huling magpadala ng mga astronaut malapit sa buwan. Hindi man lumapag sa buwan ng Artemis II, makasaysayan ng 7 oras nitong lunar observation, kung saan nasaksihan nila ang tinatawag na far side of the moon o yung bahagi ng buwan na hindi nasisilayan sa daigdig. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, nagmungkahi rin sila ng pangalan ng mga crater. Isa rito, ipinangalan sa namayapang asawa ng isa sa mga astronaut na si Reed Wiseman. Ang mission commander ng Artemis II, pumanaw ang asawa ni Wiseman dahil sa cancer noong 2020. There's a feature in a really neat place on the moon, and it is on the near side. We will be able to see this from Earth. It's a bright spot on the moon, and we would like to call it Carol. Sa pambihirang pagkakataon, nasaksihan ng crew habang nasa kalawakan ang pag-eclipse o pagtakip ng buwan sa bahagi ng araw. Kita rin ang maliit na tuldok mula sa malayo na ayon sa NASA ay ang planetang Venus. Bukod sa makasaysayang flyby sa buwan, makasaysayan din ang mismong Artemis II crew. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang black astronaut, isang babae at isang Canadian ang nakalipad papunta sa buwan. Pabalik na sa mundo ang crew ng Artemis II na hindi maitago ang tuwa sa kanilang misyon. What we got to matter is out of this world. When we viewed that eclipse, that was the one time we all said, we literally cannot capture this with a camera. Personal naman silang binati ni US President Donald Trump. Very special hello to Artemis II. Today you've made history and made all America really proud. Inaasahang sa April 10 matatapos ang 10 araw na misyon ng Artemis II na nagkamit ng mga panibagong aral at kasaysayan sa kalawakan. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sumabog at nagliyabay isang tanker truck sa ilalim ng tulay sa Panama City. Binalot ng malaking apoy at usok ang lugar kasunod ng insidente. Isa ang namatay habang 2 ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog ng truck. Pansamantala munang isinara ng Ministry of Public Works ng Panama ang tinaguriang Bridge of the Americas. Kailangan munang suriin ang structural integrity ng tulay kasunod ng insidente. Hindi ipagbabawal sa Pilipinas ang online game na Roblox ayon sa Department of Information and Communications Technology. Yan po ang inanunsyo ng DICT kasunod ng pagkikipagpulong sa kanila ng pamunuan ng Roblox kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, law enforcement agencies at pribadong sektor. Inilatag ng Roblox sa pulong ang mas mahigpit na safeguard sa kanilang platform kabilang ang striktong monitoring, reporting mechanism at age-appropriate content control. May information campaign din sa April 12 para gabayan ang mga magulang. Git po ng DICT, mananatiling pangunahing prioridad nila ang kaligtasan ng mga kabataan. Sa kabila na aberya, hindi sumuko ang isang kalahok sa beauty pageant sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa gitna po ng pagrampa, nahulog siya mula sa entablado. Pero hindi nagpadaig ang contestant na si Daniela Giltendes. Sulit ang kanyang pagbangon dahil ang plot twist, si Daniela ang nanalo. Kinoronahan siyang Himaya Queen. Nag-avisala na sa episode ngayong gabi sa mundo ng Encantadia si Miss Universe Philippines 2025 at sparkle artist Atisa Manalo. Sumulpot po siya sa gitna ng paglaban ng mga Bathaluman o Diyosa na tila ikinagulat ng kalabang si Bathalang Gargan, ang karakter ni Tom Rodriguez. Ginagampanan ni Atisa si Bathalumang Halia o Diyosa ng Buwan sa Encantadia Chronicles Sangre. Pagkatapos mapanood ng episode, nagbiro pa si Atisa online. Pasok daw siya sa top 5 ng mga Bathaluman. Bukas, itutuloy ang National Costume Competition daw sa Encantadia. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel.
Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!